Pasensya na po, may PowerPoint po, kaso nga lang, biglang ayaw connect sa TV. Teka lang po, subukan po natin ulit. Oh. Anyway, kung ayaw mag-connect, wala tayong magagawa. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maaari po bang samahan niyo po ko sa maikling panalangin? Tayo po muna tayong lahat. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na ibinigay sa amin muli. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, kung saan kami makakapakinig ng inyong mga salita. Dalangin naman po namin sa araw na to, Panginoon, na nawa, Panginoon, ng mga bagay na aming papakinggan naway manggaling sa inyo. Kayo po magbigay sa amin ng katalinuhan, kaalaman, Panginoon, wisdom and understanding, Panginoon, upang amin po ma-filter out, Panginoon, ng mga noises, Panginoon, ng mundong ito. At naway mensahe mo lamang para sa amin sa araw to ang aming pakinggan. Sa amin pong mga salita, Panginoon, na papakinggan, nawa, Panginoon, maabot nito ang aming mga puso, ang aming isipan, at nawa ma-apply namin ito, Panginoon, sa mga susunod na araw na darating. Kayo din, Panginoon, nananalangin po ako na naway kayo po, Panginoon, na magpahiram po sa akin ng mga salita, Panginoon, upang akin pong maabot, Panginoon, ang puso ng inyong mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, na po mga kapatid na hindi po namin kasama ngayon, at ang aming pong pastor at Sister Presi, Panginoon, na ngayon po ay nasa lugar po ng Quezon. Dalangin po namin, Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa kanila. Tinataas po namin, Panginoon, ang aming buhay, ang aming tinig, ang aming buong pagkatao sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Hallelujah. Wait lang po, bigyan niyo lang po ako ng ilang segundo. Tatry ko lang po ulit na kumunik kasi sayang. Hinga po muna tayong lahat dahil medyo mabigat po yung ating tatalakayin sa araw na to. Kuha na po kayo ng papel. Dahil alam niyo naman po, marami po akong mga katanungan para sa inyo palagi. Teka lang po. Ayan. Salamat sa Panginoon. Ayan. Teka lang po Ayan. Meron na po ba tayong mga papel? Lapis. Kung walang bato sa labas, kung wala kayong masusulatan. O sige, kanina sabi, huwag maglabas ng cellphone. Pero kung cellphone lang, ang masusulatan nyo, wala tayong magagawa. Kontrolin na lang natin ang ating masarili na naway sa notepad lamang tayo mag-focus, wag sa ibang mga... Iisin muna natin ang tentasyon, mga kapatid. Okay. Okay, ready na po tayo? Ready, hinahanda ko na yung sarili ko kasi kahit na ako, alam ko, mabigat ang ating talakayin. Okay, question number 1. Mga kapatid, nasubukan niyo na bang mangako? Nasubukan niyo na bang mangako? Sino dito nasubukan ng mangako? Oh, lahat tayo, di ba? Ano yung mga pangako? Bigyan niyo ako ng example ng pangako na nabitawan niyo. Mag-diet. Day 1. Day 1 bukas. Sige, kain muna tayo ngayon. Simula bukas. Lahat tayo naka-experience ng mangako, di ba?
Ikaw lang, wala nang iba. Ayan yung mga pangakong nasabi natin at narinig natin. Ikaw lang, wala nang iba. Lahat tayo, nasubukan na nating mangako. Di ba? Lahat din tayo, sabi nyo sa akin kung mali ako. Pero sa aking pananaw, kung lahat tayo nasubukan na nating mangako, nasubukan na din natin na yung pangako natin, nabali natin. Tama, mali? Ano yung mga pangako, uri ng pangako na madaling mabali? On the way na, pero yung totoo, kakagising pa lang. Isang mata pa lang yung gising. Magda-diet na ako, pero day zero pa din. Ayan. Guilty. Lahat tayo nasubukan natin gumawa ng pangako, at lahat tayo nasubukan na rin nating manira, o hindi na manira, pero mambali ng pangako. Sa araw na to, mga kapatid, isa sa mga keywords natin yung salitang pangako. Kaya gusto kong alalahanin yun, isulat niyo yun dyan sa mga nagagandahan nating mga cellphone. Pero, bagamat pangako ang isa sa mga main points natin sa araw na to, hindi ako mangangako. Kasi every Sunday na lang, guilty ako nito. Hindi every Sunday, pero every time na tatayo ako dito, guilty ako ng pagsasabi na sasaktan ko kayo. Masasaktan kayo sa mensahe na mapapakinggan nyo, pangako yan. Hindi ko yung pinapangako sa pagkakataon na to. Pero ito ang pangako, ito ang mapapangako ko sa inyo, mga kapatid. Sa mensahe natin sa araw na to, may mga bagay kayong mapapakinggan na hindi nyo sasang-ayunan. Kung sumang-ayon kayo, okay. Kung hindi kayo sumang-ayon, okay lang din. Dahil mga kapatid, tulad nga ang sabi kanina, hindi lahat ng madami tayo napapakinggan. Madami tayo napapanood. Lahat tayo may Facebook. Lahat tayo may TikTok. Ang dami nating access sa mga videos, di ba? Ng mga opinion ng ibang tao. Ang dami nating napapakinggan ng mga opinion. Pero hindi lahat yan dapat nating sang-ayunan. Hindi lahat yan dapat nating tanggapin. Sinasabi ko na sa inyo ng harapan, mga kapatid. Hindi po net ang pastor nasa harapan nyo, nasa likod ng pulpito, na dito sa entablado, perfecto na lahat ng sinasabi natin. Tao lang din kami. Tao lang din ang mga pastor. Lahat ng tumatayo sa entabladong to, music ministry, mga nasa labas, lumalabas, missionary, evangelist, yung mga nagtuturo, hindi yan perfecto. May masasabi yan na hindi tama. Ngayon, ikaw na nakikinig, nasa sayo na kung tatanggapin mo yan. At kung paano mo yan, i-apply sa buhay mo. So mga kapatid, alam kong nauumay na kayo sa salitang ito. Ay, saan napunta? Ang ating topic, ang ating theme para sa buwan ng March ay ang accountability. Kung hindi kayo familiar sa salitang accountability, okay lang, sige. Pag-aaralan ulit natin yan ngayon. So, maaari po bang natin sabay-sabay sabihin ang salitang accountability? 1, 2, 3, go! Accountability. Mamaya nyo na, basahin nyo. Pigit mo na yung isang mata. Huwag mo na yung nasa baba. Yung nasa taas mo na, yung malaki muna. Doon muna tayo sa accountability. Ito ang ating magiging main topic sa araw na to, ang accountability. At again, pang-apat pa lang to, Pastor. May isang Sunday pa. Next Sunday, si Pastor Val. Siya yung magko-conclude. Siya yung, kumbaga, mag-summarize ng buong topic na accountability for the month of March. So, accountability. I-define muna natin ang accountability bago tayo mag-dive. So, doon muna tayo sa WWWH. What, when, where, how. Okay, una sa lahat, what is accountability? Ano ba, bago yun, sige. Ano ba ang Tagalog ng accountability?
Kung hindi nyo alam ang salitang accountability sa salitang English, baka alam natin sa Tagalog. Ano ang Tagalog na accountability? Ano yan? Pananagutan. Very good. May prize yung dalawang sumagot. Unang kakain mamaya. Accountability o sa Tagalog ay pananagutan. Ano bang ibig sabihin ng pananagutan? Ayon sa dictionary, doon muna tayo sa technical, mga kapatid. Ayon sa dictionary, accountability is the state of being accountable. Ano ba ang accountable? Sabi doon, tatlong bagay o tatlong tao ang pwedeng maging accountable sa mga bagay-bagay. Ano yon? Person, organization, or institution. Yung tatlong yon, paano sila nagiging accountable? Sabi doon, required or expected to justify actions or decisions. So, in order to be accountable, kung ikaw tao ka, kailangan mong maging accountable o maging, ano yung Tagalog ulit? Managot sa ginawa mo. And side note, mga kapatid, being accountable, it's not always negative. Kapag sinabing nananagot ka, hindi ibig sabihin nun negatibo. Hindi ibig sabihin nun may ginawa ka agad na mali. Pwede rin yung mabuti. So, pag accountable, nananagot ka, you are required, inaasahan ka, o nangangailangan ka, and expected, inaasahan ka to justify your actions. Anong ibig sabihin ng to justify? Kailangan mong patunayan. So, with accountability comes facts. And facts comprises of evidences. So, yun na yung what ng accountability, ng pananagutan. Ngayon, how do we become accountable? So, paanong paraan tayo nananagot? Dalawang parte yan. Pwedeng pakisulat. Number 1, in order to be accountable, or when you're accountable, number 1, you have to acknowledge it. Walang nananagot nang hindi mo na kinikilala kung ano ang kanilang pinananagutan. So when it comes to accountability, kailangan mo munang kilalanin ano ba yung pinanagutan mo. Kasi hindi lahat ng bagay na tinuturo sa'yo, hindi naman ikaw yon. So, sa pagkakataon na yon, may chance ka to prove na ikaw ba yon, ikaw ba dapat yung managot doon, o hindi. So, number 1 is acknowledgement, pagkilala. Number 2, kapag katapos mong kilalanin, kasunod nun, kailangan mong tayuan. So, you have to stand by it. Tayuan, o ano ba yung ibang term ng tayuan? Kailangan mong panindigan. So, tapos na tayo sa what? Tapos na tayo sa how. Doon naman tayo muna sa who. Sino ba, mga kapatid, ang nagiging accountable? Sino dito ang naging accountable na sa kahit na anong bagay na ginawa nila sa buhay nila? Siguro hindi pa natin alam kung ano talaga yung... Sino dito sa umaga na to ang nagdesisyon, nagigising siya at pupunta siya sa church? Taas ang kamay. Hala! Hindi ko alam kung ano yung nakikita ko sa harap ko. Ilan po tayo dito ngayon? Ilan po ang bilang natin? 62! So, sa umagang to, 62 na tao ang gumising, ang tumayo sa kanyang kama, hindi sa kama, tumayo. Bumangon, naligo, nagbihis, nagbiyahe, umupo, at naririto na ngayon. 62 na tao ang naging accountable sa kanilang desisyon na mag-church sila. So, inuulit ko, mga kapatid, subukan niyo na bang maging accountable? Ay, hindi ba rin kayo sure, ha?
Sasabihin ko na sa inyong sagot, lahat tayo naging accountable na sa desisyon natin sa buhay. At lahat tayo nagiging accountable, nananagot sa mga desisyon natin sa buhay. Kaya tayo umabot sa punto na to. Dahil sa mga desisyon na ginawa natin sa buhay natin. Kasi may mga tao na napag-desisyon na nila sa araw na to, ayoko na nito. At hindi na nila ginawa. Accountable sila sa desisyon nila na yon. Ikaw, kailangan mong maging accountable sa desisyon mo na gusto mong mag-church ngayon. Kailangan mong i-acknowledge. So, paano mo i-acknowledge? Uupo ka dyan. Paano mo paninindigan yung desisyon mo na mag-church ka? Kailangan mo munang ipahiram yung tenga mo. So, lahat tayo nagiging accountable. Ngayon, ito na yung mabigat na parte ng accountability, mga kapatid. Ang mabigat na parte ng accountability, wala sa what, wala sa how, wala sa who, nasa when. Tuwing kailan ba nananagot ang isang tao? Tuwing kailan ba kailangan maging accountable ng isang tao? Sa tingin niyo, mga kapatid. Nakikita niyo po ba nababasa niyo po ba yung nasa baba, yung maliit? Hindi lahat? Okay lang. Sige, ako na lang magbabasa. Sabi dyan, either you face it head on or it chases after you. Sa Tagalog, pwede mong harapin or yan ang hahabol sa'yo. Accountability. If there's something about accountability, ito yon, mga kapatid. May dalawang option kapag dating sa kailan ka kailangan maging accountable. Una, by choice. Choice mo na maging accountable. Choice mo na kilalanin yung mga ginawa mo, tama man o mali. Choice mo na panindigan yung mga desisyon mo, tama man o mali. At kung mali yun, choice mo na harapin yung mga parusa, kumbaga, yung mga consequences ng decision mo. That is your choice. But if there's something about accountability, again, you can face it head on or it chases after you. Either pipiliin mo o ire-require sa'yo. Sino dito may anino? Ayaw nyo talagang sumagot. May anino, shadow. Sino dito walang anino? Sinisabi yung mga walang anino, aswang? Tama ba? Mga vampira. Sino dito may anino? Ay, yung mga hindi sumagot, oh. Alam na natin kung sino mga vampira natin kasama. Lahat tayo may anino. Ang accountability, mga kapatid, parang anino. Ikaw tao. Ang weird sabihin nun, ikaw tao. Ikaw tao. Kailan ka nagkaroon ng anino? Since birth. Simula nung pinanganak. Simula nung nagkaroon ka ng katawan, di ba? Nagkaroon ka ng anino. Kasi ang anino, sa mga bagay na solid. Ang accountability din, parang ganun. Ang accountability parang anino. Na kung ikaw, nagkaroon ka ng anino, nung nagkaroon ka ng katawan, ikaw naman, yung accountability naman, susundan ka from the moment na yung opinion na yan, yung decision na yan, yung action na yan, yung salita na yan, lumabas sa'yo. Yung accountability, hinahabol ka from the moment na ginawa mo yung isang bagay. At hindi ka niyan tatantanan hanggat hindi mo hinaharap. Accountability. Ang ganda nun. Either you face it head on or it chases after you. Nakakatakot, di ba? Pero here's the catch. Mga kapatid, ang accountability, ito yung totoo. Ang accountability, pwede mong takasan buong buhay mo. Sabihin natin kunwari lang, may pinatay ako. Nung kunwari lang, nung 10 taong gulang ako, may napatay ako. Buong buhay ko, pwede kong takasan yun hanggat wala namang nakakaalam. Diba? Kunwari, kung ako lang naman eh. O kunwari, yung napatay ko, kunwari,
ipis. Lahat tayo naging guilty bigla. Wag ipis, kunwari. Aso. O, di ba yung mga aso, mahal natin yung mga aso. Pag naapakan nga lang natin, nagsasorry tayo, di ba? O kunwari ako, nung 10 years old ako, nakapatay ako ng aso. Walang nakakita, walang nakaalam, ako yung nag-bury, naglibing. Wala nakaalam. Buong buhay ko, pwede kong takasan yon. Di ba? Kasi wala naman nakaalam eh. Anong batas ang makakahuli sa akin? Ngayon, ang accountability, pwede mong takasan buong buhay mo. Pero pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo, may naghihintay pa sa'yo ulit. At sa naghihintay sa'yo na yon, kahit kailan hindi mo na yun matatakasan. Ano yun? Anong naghihintay sa atin? Pag namatay tayo, anong naghihintay sa atin? God's judgment. Ang paghahatol ng Panginoon. At yon, mga kapatid, kahit kailan hindi mo na matatakasan. Kasi kung dito sa mundo, matatakasan mo yan. Ang dami nga ng mga politiko na may mga kriminal. Sabihin na natin ang diretsyo. Pinaganda pa natin. Kriminal. Nakakatakbo pa din. Di ba? Tumatakbo pa din. Ang laki pa nga ng poster dun sa Commonwealth. Samantalang may pending na case ng trafficking, human trafficking. See? Accountability, matatakasan mo yan dito sa mundo hanggat may pera ka, hanggat makapangyarihan ka, hanggat may tama kang koneksyon, matatakasan mo yung accountability, yung responsibilities. Ayun na, natakot siya. Huwag kang mag-alala, bata ka ba? Accountability. Muli, ang accountability, matatakasan natin dito sa mundo. Kasi ang mundo, mga kapatid, sabihin na natin ang diretsyo, pwede mong bilhin. Hanggat may enough na pera ka, kahit na anong gusto mo, mabibili mo. Kahit na, hustisya, kalayaan. Pwede mong bilhin yung panahon na dapat nasa loob ka ng kulungan. Pwede mong bilhin yun basta may pera ka. Pero matakot ka kasi pagkatapos ng buhay na to, lahat ng bagay na nagmamatter sa mundong to, wala nang kwenta sa langit. Diba sabi nga, yung mga ginto, yung mga diamante, tinatapak-tapakan lang sa lupa. Paano mo maiintay sa Panginoon doon? Wala sa Kanya yun. Siya gumawa nun. Pagdating sa langit, wala ka ng kahit na anong may offer sa Panginoon in exchange of your salvation. So accountability, either you face it head on or it chases after you. The bigger the power, mas malaki yung kapangyarihan mo, mas mataas yung level ng accountability, yung pananagutan mo. Sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great response. Ang galing ni Jolo! Pangatlong kakain to mamaya. Niisip ko una, pangalawa, pangatlo. With great power comes great responsibility. The higher you are in the corporate ladder, ibig sabihin, mas mataas yung posisyon mo sa kumpanya, mas madami kang mga responsibilidad. Kasi isipin mo, kumpanya. Ang daming mga empleyado niyan, di ba? Yung mga empleyado, kanino lang kayo nagre-report? Sa manager, di ba? Yung kung sino yung manager nyo, may mga team leader kayo, doon lang kayo nagre-report. Yung mga team leader, yung mga manager, may pinagre-reportan pa silang mas mataas sa kanila, yung leadership ba? CFO, CEO, COO. Pero ito mga kapatid, pag nasa taas ka, akala mo, di ba, dahil wala nang mas tataas pa sa'yo, wala ka nang dapat sagutan, di ba? Mali yun. Kapag nasa taas ka, lahat ng mga nasa baba mo, pananagutan mo. Kasi habang mas mataas yung kinalalagyan mo, mas greater yung influence mo,
Lahat ng mga desisyon na ginagawa mo, vital yan. Isang maling desisyon, bagsak ang kumpanya. Magandang example, sino? Elon Musk. Kilala niyo ba siya? Si Elon Musk. Naririnig niyo si Elon Musk? Galing! Diba? Anong pagmamayari niya? SpaceX, Tesla. Diba? Billionaire! Nalagpasan niya na si Bill Gates, si Mark Zuckerberg, nalagpasan niya na yung mga yan sa pagiging pinakamayamang tao sa mundo. Anong pagmamayari niya? Halos trillion. 800 billion. 800 billion dollars ang pera niya. Pero kung titignan niyo mga kapatid, yung mga desisyon na ginagawa niya lately, yung stock ng Tesla bumagsak. Bibigyan ko kayo para maintindihan nyo ganito. Kunwari nag-invest kayo sa Tesla ng 10 piso. Dahil sa ginawa ni Elon, yung 10 piso mo na dapat tumaas, di ba? Kasi investment yon. Ngayon, ang halaga na lang ng 10 piso mo, siguro mga 3 na lang. The higher you are, mas maraming responsibilities. Mas malaki yung pananagutan mo. Mas marami yung dapat mong pananagutan. Kaya mag-isip ka muna. Isipin mo, wag kang masilaw dun sa laki ng sweldo. Ang isipin mo, bakit malaki ang sweldo? Ibig sabihin nun, madami ang trabaho. Na kung hindi ka ready dun sa trabaho, wag mong matahin yung pera. Ang accountability parang relasyon yan. Dalawa, di ba? Give and take. Parang ano yan, two-way street yan. Parang sa trabaho again. Pinapasweldo ka ng tama, magtrabaho ka ng tama. Nagtatrabaho ka ng mabuti, dapat pantayin ng trabaho mo yung sweldo mo. Di ba? Yun ang accountability ng kumpanya sa'yo at accountability mo sa kumpanya. Muli, mas mataas ang sweldo mo, asahan mo na mas komplikado yung trabaho mo. Ika nga, kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. Equal exchange dapat. Nagtanim ka, dapat umani ka. Ngayon, ito yung nakakalungkot na parte ng mundo. Sa perpektong mundo lang yun. Yung equal exchange, na kapag mabuti ka sa tao, mabuti din sila sa'yo. Na kapag may ginawa kang maganda, magiging maganda din ang buhay mo. Sadly, sa perfect world lang yun. And we are not living in a perfect world. Ang daming nagtatanim. Pero magandang binhi ba yung tinatanim nila? Ang daming nagtatrabaho. Pero nagtatrabaho ba ng tama? Oo, mga kapatid, may mga pagkakataon na madudulas tayo, na matitisod tayo. Ito yung parte ng buhay na normal lang, natural lang. Natural sa tao na matisod, na madapa. Parte ng buhay yan. But again, choices. Before we say anything, let's make something clear. Ang Panginoon nagpapatawad. Dahil ang tao nagkakamali. Ang Panginoon nagpapatawad, handang magpatawad at nagpatawad na. Sabi nga 'di ba, kahit na makasalanan ka pa, pinatawad na sa iyo lahat. Sabi nga sa Colossians 1:14, God's Son Jesus paid the price for our sins and He made us free. Yes, God has forgiven us. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nun na kapag gumawa ka ng kasalanan, maglalako na lang yung kasalanan mo sa hangin. Ayun nga yung dapat equal exchange eh. Pinapatawad ka ng Panginoon, dapat pagkatapos mong humingi ng tawad, magbagong buhay ka na. Pero hindi laging nangyayaring ganun eh. Sabi nga, nabanggit ko nung hindi ko maalala hindi ko alam kung naaalala nyo pa. Pero nabanggit ko the last time I stood here na we confess enough to be forgiven. But do we surrender enough to be changed? Humihingi tayo ng tawad sa
Panginoon sa mga kasalanan natin. Pero pagkatapos nun, ano na? Kuya Kim, ano na? Pagkatapos ba nun, talagang tatalikuran mo na yung pamumuhay na yon? Uulitin mo na naman ulit. Okay lang kasi ang Panginoon naman pala nagpapatawad eh. Pakisulat to dyan mga kapatid. You reap what you sow. Hindi nakita, tinanim. Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. You cannot undo what you have done, yes. But you can ask for forgiveness. At matatanggap mo yung forgiveness na yon, 100% guarantee. But still, you have to be held accountable for what you did. The greatest example of this is hope. Nung ang Panginoon napako, mag-isa lang ba siyang napako? O, sino yung pang-apat na kakain mamaya? Sister Jo! Nung Panginoon, pinako, mag-isa lang ba siyang pinako? Hindi, ang galing ng mga bata. Hindi po. Ilan silang pinako? 3. Ang Panginoon sabi, nasa gitna daw. May isa sa kanan, may isa sa kaliwa. Ngayon, nung mga panahon na pinako na sila, nakapako na sila, yung isa, sinasabi kay Jesus na, sige nga, kung totoong anak ka ng Panginoon, iligtas mo tayo. Anak ka ng Panginoon, di ba? Anak ka ng Diyos. Kaya mo tayong iligtas. Pero anong sabi ng isa? O, sige, basahin natin mamaya yan, ha? Assignment yan, mga kapatid, ha? Susunod na tatayo ako dito, tatanungin ko kayo kung anong sinabi nung nasa kabila ni Jesus, ha? When Jesus was crucified, hindi lang siya mag-isa, 2 sila. At yung 2 nakasabay ng Panginoon, kriminal. Ang sabi, magnanakaw daw. Nangyari alam kung totoo sila nagnakaw, pero nandun sila kasi gumawa sila ng krimen. Yung isa, habang tinuton niya si Jesus, yung isa naman, humihingi siya ng tawad kay Jesus at nagsasabi siya na nawa, pag namatay na yung kanyang worldly body, makasama niya pa din ng Panginoon. At anong naging sagot ng Panginoon sa kanya? Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo, makakasama kita sa langit. He was guaranteed by Jesus Himself that He will enter the kingdom of God. But, mga kapatid, that did not take away the fact that He was a criminal. He was tried as a criminal. He was crucified as a criminal. And He died as a criminal. He was saved. His soul was saved. Alam mo sa basketball, yung buzzer beater, ito yung greatest buzzer beater sa history ng mankind, sa totoo lang. Yung clutch na tinatawag. Nandun na siya eh. Naghihingalo na siya, konti na lang mamamatay na siya eh. Pero tignan niyo yung naging desisyon niya. Sa mga huling pagkakataon niya dito sa mundo, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Tinanggap niya yung Panginoon. Natanggap niya yung pagpamatawad ng Panginoon at naligtas siya. In-acknowledge niya na makasalanan siya. Tinayuan niya yung parusa sa kanya dahil sa kasalanan niya. See, accountability. Kahit gano'n ka kasamang tao, kapatid, mahal ka pa rin ng Panginoon. That is a fact. God will and has forgiven your sins. But still, that doesn't mean that you wouldn't have to face the consequences of what? Ngayon mga kapatid, sa araw na to, introduction, meron tayong 4 na puntos. 4 points. Ito yung 4 things that you would have to take accountability for eventually. Ito yung mga bagay na dapat mong pananagutan sa mundong to at sa harap ng Panginoon pag dumating yung araw na haharap ka na sa Kanya. So number 1 is your decisions by what you choose. Alam niyo ba yung boiling frog syndrome? Familiar ba kayo doon? Narinig niyo na? Boiling frog. Pinakulungang palaka.
Narinig nyo na ba yun? Narinig nyo na? Sabi dun sa boiling frog syndrome, ganito daw yun. Ang palaka, kunwari may palaka ka. Kunwari may palaka ka. Palaka ka. Kunwari may palaka kang hawak. Pag yung palaka na yun, nilagay mo sa kumukulong tubig, anong gagawin ng palaka? Tatalon, papalabas, di ba? Pero pag yung palaka na yun, nilagay mo sa tubig na maligamgam, ay hindi nga malagamgam, normal na tubig, tap water. Tapos, unti-unti mo siyang pakuluan, hindi niya marirealize na pinapakuluan na siya. Hanggang dumating sa punto na kumukulo na yung paligid niya, doon niya lang marirealize na pinapakuluan na pala siya. And by that time, nag-shutdown na yung system niya, wala na siyang energy tumalon palabas. Pagdating sa mga desisyon natin sa buhay, mga kapatid, kanino at para kanino tayo mananagot? Pagdating sa mga desisyon natin sa buhay, kanino tayo nananagot? Yung mga desisyon natin sa buhay. Kaninong buhay ang responsibilidad natin? Sa atin. Kasi buhay mo yan eh. Responsibilidad mo yan. Wala nang iba pa. Outside forces, yung mga tao sa paligid mo, pamilya mo, mga kaibigan mo, ang iyong asawa, o ang iyong boyfriend, girlfriend, they can influence you. They might influence you. But ultimately, at the end of the day, it will be your decision who will matter. Kasi kunwari ako, sabihin ko sa'yo, alam mo, feeling ko mas maganda ka. Pastor Val, feeling ko mas maganda sa'yo pag kalbo ka. Opinion ko yon. Di ba? Opinion ko yon. Pero na kay Pastor Val na kung magpapakalbo nga siya. Di ba? Kasi lalo na mga kapatid, pagdating sa usapang kagandahan, di ba? Alam niyo yung sa TikTok, yung parang, ano yung sa TikTok, anong pipiliin mo, kagandahan o katalinuhan? Ang ganda ng sagot. Ang sabi, syempre, ang pipiliin niya yung katalinuhan. Kasi ang kagandahan, magkakaibang definisyon natin ng kagandahan. So, yung maganda sa'yo, baka hindi maganda sa akin. Pero ang galing ng sumagot, sabi niya, pero hindi ko kayang mamili kasi meron naman ako parehas. Di ba, ang taba ng utak, outside forces can give you options. Pag sinabi sa'yo na mas bagay sa'yo kalbo, opinion ka yun. Pero hindi ibig sabihin nun, sa tingin mo, bagay nga sa'yo yung kalbo. So, decision mo kung magpapakalbo ka. So again, parang yung palaka, ask yourself, what kind of environment are you in right now? What kind of environment are you in right now? Tatanungin kita, masasabi mo ba na maganda yung lugar na kinalalagyan mo ngayon, kapatid? Maganda ba yung kinalalagyan mo ngayon? Kapag sinabi mo sa akin, oo, tatanungin ko sa'yo ito. Sinasabi mo ba sa akin na maganda yung kinalalagyan mo kasi sa tingin mo, maganda na yung kinalalagyan mo o dahil sabi ng ibang tao, maganda na yung kinalalagyan mo? May isa akong quote na gustong-gusto. Sabi doon, you cannot keep dancing with the devil and then wonder why you're still in hell. Sa Tagalog, hindi ka pwedeng makipagsayaw sa kaaway, sa kalaban, sa demonyo, sabi nga ni Herod, the devil. You cannot keep dancing with the devil. Tapos magtataka ka, bakit nasa impyerno ka pa din? May kakayanan ka, hindi nga may eh. Yung kakayanan ng pagdesisyon nasa sayo. Now, look at your surroundings. Tingnan mo yung paligid mo, kapatid. Mamaya, habang papauwi ka, buksan mo yung mata mo, tignan mo yung paligid mo. Nasa magandang lugar ka ba? Masaya ka ba dyan sa kinalalagyan mo ngayon? Hindi ka pwedeng manatiling nakatanim sa
Tapos magtataka ka, bakit di ka lumalago? Hindi ka pwedeng pumoto ng trapo, tapos magtataka ka, bakit hindi lumalago yung bayan mo? Hindi ka pwedeng manatiling nakapikit, hindi ka pwedeng manatiling bingi. Alalahanin mo, kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoon. Sa papaanong sitwasyon kanya dadatnan. Kung nararamdaman mong hindi ka lumalago, siguro panahon na para lumabas. Panahon na para umalis. Kung nararamdaman mong mas napalalayo ka sa Panginoon, siguro panahon na para mag-isip. Kung sa relasyon na kinalalagyan mo ngayon, mas madalas ka pang umiyak, panahon na siguro para umalis. Ang mga desisyon natin sa buhay, makakategorya lang sa dalawang paraan. Mabuti o masama. Good or bad. Sino na nag-NSTP ba tayo lahat? NSTP. Iba yung term sa inyo dati, ROTC. Dati yun. Choice yun. Pero lahat tayo nag-NSTP. Yung parang patriotism something. May mga subjects tayo, di ba, na numerical yung grade, meron namang pass or fail, di ba? Sa buhay natin, may mga choices tayo na numerical ang grade natin. Pero yung mga desisyon natin, lalo na sa buhay natin, yung mga malalalim na desisyon, yung mga importanteng desisyon natin sa buhay, dalawa lang pwedeng sagot, dalawang beses lang, dalawang bagay lang yun makakategorya. Ano yun? Pass, fail, good, or bad. At kung maganda yung result, yung good, and then you get happiness, you get peace. But when you get bad, yung bad na score, you only get regret. When it comes to decisions, either you're gonna be happy or magsisisi ka lang. Dalawa lang yan. Kumbaga sa spectrum, dulungan lang yan. Masaya ka o hindi ka masaya. Subukan niyo na bang mag-regret? For sure, di ba? May mga desisyon tayo sa buhay na na-realize natin sa dulo, ay, hindi pala to tama. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, look at your surroundings. Do not compromise. Kung mananatili ka sa kinalalagyan mo, kahit na alam mo, malinaw sa'yo na hindi yan yung lugar na nais paglagyan sa'yo ng Panginoon, kapatid, huwag kang magtaka kung bakit hindi ka masaya dyan. Kung bakit hindi ka lumalago dyan. At asahan mo na walang bagay na naghihintay sa'yo sa dulo, kundi pagsisisi. Kasi gano'n naman yun, di ba? Wala naman nagsisisimula. Pero yung mga bagay na pinipilit, kadalasan sa dulo, pagsisisi lang ang kakahantungan mo. Sabi, ang pagsisisi, laging nasa huli. Alam natin lahat kung gaano kasakit, kung gaano kahirap magsisi. Ipupusta mo ba? So, number 1, your decisions. Number 2 is your words. Mga kapatid, naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng mga salita? Naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng mga salita? Sabi sa Genesis 1:3, ito yung creation ng mundo. Simulang-simula ng Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now, the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Verse 3, and God said, let there be light, and then there was light. Alam niyo mga kapatid, ito yung never-ending battle ng science and theology na laging pinagbabangga na hindi daw sila pwedeng mag-coexist kasi magkataliwas daw ng nangyayari. Pero alam niyo mga kapatid, coincidentally, sa science, naniniwala sila that our universe was created by a Big Bang.
Alam niyo ba yung sabi ng Big Bang? Big Bang! Malaking pagsabog. Ang sabi daw, yung universe natin, wala. Kadiliman lang. Sobrang kadiliman lang. But out of that darkness, suddenly there was explosion. And sa explosion na yon, doon nagsimula ang life form. Coincidence? Verse 3 sabi, and God said, let there be light. And then the universe responded. And then there was light. Once it comes out of our mouths, it's no longer just an idea. When you speak, you set things into motion. Pero ito yung caution sa atin. Proverbs 18:21. Mga kapatid, nais kong alalahanin natin to. Proverbs 18:21. Sabi doon, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Sa totoo lang, hindi ko alam bakit nilagay ko dyan English. Mas maganda sa Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat ka sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Napakahirap tumayo sa entabladong ito. Napakahirap maging representative ng Panginoon sa mundong to, sa totoo lang. Bakit? Kasi bilang representative ng Panginoon, you are accountable for each and every word that you say. You are responsible for each pair of ears that listens and hears. Responsable ka dun sa buhay ng mga taong nakapakikinig ng mga sinasabi mo. Yung mga kaluluwa na naaabot ng mga salita mo. Kasi isang maling salita, sabi doon, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Isang maling salita, isang maling turo, hindi lamang ang kaluluwa ng iba ang nakasalalay, pati sa'yo din. Kasi representative ka ng Panginoon. Nagsasalita ka para sa Panginoon, hindi para sa'yo. Boses mo yung naririnig nila. Pero mensahe dapat ng Panginoon yung umaabot sa puso't isipan nila. At kapag may naligaw dahil sa'yo, bit-bit mo yun. Accountable ka dun. Many tend to underestimate the power of the tongue. Yung kapangyarihan ng ating dila, yung kapangyarihan ng ating mga salita. Hindi ba mga kapatid, si Eva at Adan, hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin, pero si Eva at si Adan, nagkasala sila dahil sa mga salita. Bigyan nyo ng moment to explain. Bakit sa paanong paraan sila? Sino muna yung nag-tempt sa kanila? Sinong tumukso kay Eva at kay Adan? Si Satanas sa itsura ng ahas. Sabi sa Biblia, ang ahas ang pinakamagandang hayop na ginawa ng Panginoon. Maganda yung ahas. Kaya nakuha niya yung atensyon ni Eva. Pero hindi pa nagkakasala si Eva doon. Kailan nagsimulang magkasala si Eva? Kapag kinain mo to, magiging parang Diyos ka. Nung pinakinggan niya, nung in-entertain niya, nung pinrases niya, at nung tinanggap niya yung mga salitang yun, doon siya nagkasala. Sabi natin 50%. Bago niya pa man kainin yung prutas. Nung nagnais pa lamang siya na kainin yung prutas, kasi pag kinain niya yung prutas, magiging parang Diyos siya, nagkasala na siya. Kahit hindi niya pa kinakagat yung prutas. Tinanggap niya na. Di ba? Kasi hindi mo naman kakainin kung hindi ka naniniwala eh.
See, many tend to underestimate the power of the tongue. Si Adan, kapatid, paano siya nagkasala? Kasi nakinig siya sinabi ni Eva. Naniwala siya at kinain niya din. Napaka-makapangyarihan at nakakatakot ang ating mga salita. Kasi pag magaling kang magsalita, magaling mong magbenta, sa totoo lang. Kahit gaano kamahal yung produkto o yung bagay na binibenta mo, kakagatin niya ng mga tao, basta ang galing mong magpaliwanag. Di ba yung mga salesman? Ang galing nilang ibenta yung produkto nila. At alam nyo, ang isda, pag kumagid na sa pain, wala na, good as dead na yan. Nahuli na ang kanyang buong pagkaisda. Sa tingin nyo, paano nagsisimula ang kulto? Kulto. Paano nagsisimula ang kulto? Galing magsalita. Isang tao lang na magaling magsalita, nagsisimula ang kulto. Di ba? Ang daming mga charismatic leaders ngayon. Sa Amerika, ang daming mga churches, mega churches. Sobrang lalaking churches, talagang thousands yung member nila. Kasi yung teaching nila, prosperity teaching. Sa kanila, ang turo ganito, kapag naniwala ka sa Panginoon, kapag tinanggap mo yung Panginoon, at kapag nagbigay ka sa church ng pera, wala nang masamang bagay na mangyayari sa buhay mo. Magiging okay na lang ang buhay mo. Yun ang turo sa kanila. See, sobrang nakakatakot, di ba, ng ating mga salita. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Kasi kung di ka mag-iingat, baka isang araw, ito, very relevant sa issues ng panahon natin ngayon. Mag-ingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo, sa mga pinupost mo sa social media, kasi isang araw, baka kailangan mo humarap sa batas. May maibibigay ka kayang rason kung bakit mo nasabi ang mga nasabi mo? Last Friday, nagsimula yung hearing. May pinatawag na 20, alam ko, about 20 na social media influencers na nagpapakalat ng fake news sa Facebook. Isipin mo, 20 yung pinatawag. Isang tao doon, napakadami nilang followers. Thousands, 100,000, yung iba millions, yung audience nila. Tapos yung mga pinupost nila, walang evidence, walang basis. Parang kanina, di ba, nabanggit natin, kapatid, na mas greater yung power mo, greater din yung responsibility mo. Tinanong sila, ito ngayon na nung nandun sa hearing, binasa sa harapan nila lahat ng bagay na pinost nila. Tapos tinanong sa kanila, bakit mo to pinost? Anong basihan mo dito? Ano sa tingin niyo yung naging sagot nila? Ano sa tingin niyo naging sagot nila? Umiyak. Pero oo, may iba, ganun din. Kasi sabi nila, nagpo-post sila ng mga mali. Kasi mas marami yung nagbabasa nung post nila, mas malaki yung kinikita nila. Kasi namamonetize yan eh. Yes. When you claim something, especially as someone, being someone having the power to influence other people, you have to have the ability to back up your claims with facts. Kasi ito yung nakakatakot. Ito ipiprayin ko na yung sarili ko. Pero one day, lahat tayo haharap sa Panginoon, di ba? Kasi ito yung tipo ng accountability na hindi mo na matatakasan eh. After this lifetime, di ba? Haharap tayo sa Panginoon. Paano kung gawin sa'yo ng Panginoon yun? Haharap ka sa Panginoon. Ang Panginoon, may book siyang hawak. Val. Pastor Val, hindi ko kaya wala. Pastor Val. Sabi mo, noong March 23, bagay sa katabi mo na kalbo siya.
Ano ang basihan mo na bagay sa kanya na kalbo siya? Paano mo i-justify yun? Ikaw, paano mo i-justify yun? Kasi di ba yan yung part ng accountability? You have to justify it. You have to justify your words, your decisions. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Galing nating mga ako. Pero ano nangyayari? Sinabi mo sa akin, ako lang. Pero natinignan ko yung Facebook mo, 10 kaming kausap mo. O, diba? Huli na. At ikaw din naman, kapatid. Ikaw din naman na nakikinig. Mag-ingat ka rin sa mga pinakikinggan, sa mga sinasang-ayunan, sa mga tinatanggap mo na salita. Kasi, ulit, hindi lahat yan totoo. May utak ka. Kilatisin mo ano yung totoo sa hindi. Eto, kung naguguluhan ka, kung hindi mo alam ang gagawin mo, lumapit ka sa Panginoon. Sabi sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Hindi makasarili ang Panginoon. Hindi niya yun personality. If there's something about God, ibibigay niya sa'yo kung ano yung gusto mo. Magtanong ka, 3 lang ang pwedeng isagot sa'yo ng Panginoon. Ano yun? Oo, hindi, hindi pa. Mag-isip tayo. Gamitin natin yung utak na binigay sa atin ng Panginoon kasi sayang. So, number 1, your decisions. Number 2, your words. Number 3 is your actions. Decision, salita, kilos. Kilos, salita, desisyon. Magkakasama yan. Siguro may mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng mga bagay o may mga bagay tayong nasasabi by impulse. Nangyayari yun. Nangyayari yun. Normal lang yun. Pero tulad ng nabanggit ko, the last time I stood here, once can be an accident, twice can be a coincidence. Yung unang beses siguro aksidente lang. Yung pangalawa, nagkataon lang. Yung pangatlo, pattern na yan. At ito pa, yung pang-apat, hindi lang yan decision. Statement pa yan. It's validation and the testament as to who and what you are. Kaya nag-uusap kami ng kapatid ko ng isang araw. Tayo mga Pilipino, kakaiba yung sense of humor natin, di ba? May mga pagkakataon na parang ang dark ng sense of humor natin, di ba? Parang minsan, hindi ko alam kung na-experience yun na, pero parang yung mga bagay na hindi dapat ginagawang joke, minsan na-joke natin. Di ba? Lalo na pagka-close natin yung kasama natin. Kunwari, sabihin mo na, sige, patayin mo na lang ako. Pero joke lang yan, di ba? Pag unang beses, sige, siguro, nakakatawa pa. Pero pag pinaulit-ulit mo na, 2-3 beses, kapag narinig mo yung kaibigan mo yung nag-joke na yun, hawakan mo kanyang balikat at sabihin mo sa kanya, siguro kailangan mo na ng tulong. Kasi unang beses, baka aksidente pa. Kaya pag paulit-ulit na, hindi na yun joke. Sinasabi na lang na parang joke, pero hindi na yun joke. We are accountable for our actions. Ito, very controversial, mga kapatid. Sino dito yung against dun sa ruling ng ICC? Nahulihin si Duterte. Bakit? Bakit? Boss dati. Kilala niya in a professional way. Sige. Para sa mga hindi nagtaas, bakit? Ano yung stand niyo? Ang daming dahilan ng mga tao.
Ang sabi, number 1, we are a sovereign nation. He should be tried under the Philippine law kasi Pilipino siya. Kapatid, when you are in a place or a position of power, it is very easy to buy your way out of things. I am not saying he is guilty. I am not saying he is not guilty. I am saying he is being tried. Anong ibig sabihin nun? Nag-iimbestiga pa lang. At ito ang fact. Fact, ha? Yung mga panahon, first 2 years ng pamumunuan ni Duterte, member pa tayo ng ICC. Isipin mo ganito, ha? Magic. Isipin mo, nagtrabaho ka sa isang kumpanya. May mga ginawa ka habang nagtatrabaho ka doon sa kumpanya na yon. Ngayon nalaman mo, yung ibang mga ginawa mo, hindi sinasang-ayunan ng mga boss mo. Sige, boss mo. So, nalaman mo na pinag-iimbestigahan ng boss mo yung ginagawa mo. Ang ginawa mo, nagsubmit ka ng letter of resignation. Ayon sa kontrata mo, bago ka ninapakawalan, kailangan mo na mag-render ka ng 30-60 days, di ba? Bago ka hindi maging empleyado, di ba? Hindi agad-agad. Ngayon, ganun yung nangyari. Nagpasa ka, pero kailangan mo munang mag-render ng 60 days. During those 60 days, ginawa mo yung mga bagay na iniimbestigahan ka, pinag-iimbestigahan sa'yo. Pagkatapos ng 60 days, hindi ka na empleyado, malaya ka na. Ibig sabihin ba nun yung mga bagay na ginawa mo habang empleyado ka, hindi na nangyari? O hindi? O hindi? Nangyari, hindi nangyari? Nangyari, hindi nangyari? Nangyari. Kung inosente ka, bakit ka natatakot humarap sa batas? Especially on an international stage. Kunwari ganito, sa Pilipinas, kunwari, naniniwala tayong lahat na si Pastor Val yung pinakagwapong tao sa Pilipinas. Ito yung mga basihan natin. Matangkad. Malaki yung katawan. Yung dalawang yun lang. O, di ba? Ngayon, yung mga nasa international stage, yung mga nasa ibang bansa, sabi nila, hindi nyo pwedeng i-claim na si Pastor Val yung pinakagwapo sa Pilipinas. Kailangan based tayo sa facts. O ngayon, kung gusto nyo talaga, kung naniniwala talaga tayo na si Pastor Val yung pinakagwapo sa Pilipinas, syempre, bakit tayo mahihiya na iharap si Pastor Val sa buong mundo? Di ba? Hindi ba dapat ka pang matuwa na pinapakita ni Pastor Val ang kanyang kagwapuhan sa buong mundo? If you are innocent, why would you be afraid of facing justice? Especially, again, on an international stage. Wouldn't this only validate your innocence by fact? Di ba, kapag humarap si Pastor Val, nakita ng lahat na, hala, si Pastor Val yung pinakagwapo sa lahat. Di ba, hindi isang malaking sampal yon sa mga nagduda, sa mga kagwapuhan ni Pastor Val. Di ba? Mapapatahimik niya ang lahat ng mga nagsasabi ng, mas gwapo si Jolo. Di ba? Kung totoo, kung wala kang kasalanan, bakit ka magtatago? Parang si Aaron, pinakamaganda example na to. Sabi namin sa kanya, Aaron, bawal mong hiramin yung phone ni Lola. May iPad ka. Eh si Aaron kasi, yung iPad niya may limited lang yung screen time. Pagkatapos ng 3 oras, mamamatay yun ng pusa. Ayun yung ginagawa niya, doon siya sa lolo't lola niya. Doon siya sa lolo't lola niya, iniiwan niya kami. Ngayon kami, mag-surprise inspection kami. Alam niyo kung nangyari, silipin namin si Aaron na ganyan, no? Tapos sititigyan niya kami na ganito, oh. Tapos makikita niyo yung kamay niya, unti-unti pumapasok sa ilalim ng unan. Di ba?
Kung wala kang kasalanan, bakit ka magtatago? Kung walang mahuhuli sa'yo, bakit ka magtatago? Galatians 6:7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. God cannot be mocked. Bakit? Kasi ang Panginoon, nakikita niya ang lahat. Kaya kahit kailan, hindi mo siya malilinlang. Kapag katulad kanina, humarap ka sa harapan ng Panginoon, sinabi ng Panginoon na, Pastor Val, March 23, sinabi mo, bagay yung pagiging kalbo sa katabi mo. Sasabihin mo, hindi! Kasi nagpakalbo kunwari yung katabi niya at hindi talaga bumagay. Sasabihin ni Pastor Val, hindi ko sinabi yan! Hindi ko sinabi yan. Sabi ko nga sa kanya, bagay sa kanya yung kimpi, na long hair. God cannot be mocked. Kasi naririnig niya ang lahat, nakikita niya ang lahat. Aware siya sa lahat ng bagay na ginagawa mo dito sa mundo. Kahit iniisip mo pa lang, kahit naiisipin mo pa lang, kahit binubulong mo lang, kahit ginawa mo sa kadiliman, nakikita ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon yan. At kahit kailan, hindi mo matatakasan ng Panginoon. A man reaps what he sows. Kung ano ang tinanim mo, siya din ang iyong aanihin. Kaya kapatid, tanungin mo ngayon pa lang ang iyong sarili. Ano bang tinanim ko? Anong tinanim ko? Mag-iingat ka sa ginagawa mo. Kasi balang araw, babalik yan sa'yo. At madalas, sa pinaka di mo pa inaasahang paraan. At ito pa, kanina pinag-usapan natin ang mga salita. Na kung gaano makapangyarihan ang ating mga salita. Alam ba natin na ang salita, uri siya ng paggawa? Aksyon siya. Kaya ingat ka sa ginagawa mo, ingat ka lalo sa mga sinasabi mo. Kasi sabi nga, maaari niyo pang basahin. Sige, basahin niyo na lang gamit ng isipan. Ako na lang magbabasa. Ang isda'y sa kanyang labi nahuhuli at ang tao na may salita't sabi. May mga tao na hindi na nga dapat ginawa ang isang bagay, pinagmalaki pa. Paano ka magbabacktrack ngayon? Kung sa bibig mo na nanggaling yung patotoo. Ang kahit na sino man, kung anumang uri ng pinuno, ay may pananagutan hindi lamang sa kanyang nasasakupan, sa kanyang bayan, sa batas, ngunit lalong-lalo na sa mata ng Panginoon. Tao ang naghalal sa presidente at kahit na sinong politiko. Bakit natin sila ginodiyos? Bakit kailangang nakakaangat sila sa batas? Hindi sila makakaupo dyan kung hindi mo sila binoto. Kaya ikaw rin na bumoto, may pananagutan. Actually, mas malaki yung pananagutan mo. Lalo na ngayon, kailan po yung election? May 12? May 12? Sino dito yung mga boboto? Taas ang kamay! Sarado na ba registration? Humabol kayo. Okay pa. Di ba? Tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Ito papalapit ng eleksyon. Tanungin mo ang sarili mo, umuunlad ba ang bayan mo? Yes. Kung hindi, tanungin mo, sino ba mga binoto mo? Di ba? Kasi sino na naman yung mga tumatakbo? Sila Bilya, sila Tulfo. Yung mga tao na yan, kapatid, kahit kailan hindi nakaramdam ng paghihirap. Hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ng mga normal na Pilipino. Paano sila makakagawa ng batas na para sa'yo kung kahit kailan hindi nila naramdaman yan? Kahit kailan hindi nila naramdamang mainitan buong araw, nagbebenta ng candy sa kalsada. Hindi nila naramdaman yan. Paano kanila matutulungan?
Paano sila makakagawa ng mga batas na hindi nila alam na problema to ng mga tao? Kaya ikaw na boboto, mag-isip ka. Kung gusto mong umunlad yung bayan mo, bumoto ka ng tama. Hindi ko kayo inaaway. Medyo nakakalungkot lang kasi, di ba? Nakakalungkot lang. Kasi, nakakalungkot isipin, pero kahit paano may idea na tayo kasi sino mananalo eh, di ba? So, number 1 is your decisions. Number 2 is your words. Number 3 is your, and finally, number 4 is your, with your faith, you will be held accountable by how you answer this question. Who is your God? Sino ang Panginoon mo? Sino ang Diyos mo? At itong tanong na to, pwede mo itong sagutin sa dalawang paraan. Sasagutin mo yung pwede mo itong sagutin sa Panginoon lang, at sasagutin mo to sa tao. Magkaibang paraan yon. Sa Diyos muna tayo. Paano natin masasagot ang tanong na to sa harapan ng Panginoon? Sabi sa Romans 10:9, mali po yung Galatians 6:1-10. Romans 10:9 yan. Ang sabi dyan, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Those words only matter to the Lord, not to men. Regardless, kahit sabihin mo yan, 1,000 tao o sa isang tao lang. Kasi ang Panginoon lang ang makapagpapatunay kung totoo nga yung mga sinasabi mo. Napakaraming mga tao na nagsasabi na, Jesus is Lord! Si Jesus ang kanilang Panginoon. Si Aaron nga paulit-ulit, Jesus is our friend. Di ba? Pero sa kanilang puso kaya, sino talaga ang kanilang Panginoon? Kasi pag tinanong kita ngayon, kapatid, sino ang iyong Panginoon, ang daming pwede mong sabihin sa akin na ang Panginoon ang Diyos mo. Pero sa puso mo, ang Diyos mo ay yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung asawa mo, yung trabaho mo, yung kaibigan mo, yung kung ano man yung ginagawa mo sa buhay. Napakadaling magsinungaling. Kasi wala naman makakaalam ng katotohanan. Kaya yung sagot mo sa who is God, kapag sinabi mo yan, gamit ang iyong bibig, sa Panginoon yan, number 1, magmamatter. Kasi siya lang ang nakakakita ng loob ng puso mo. But again, tulad ng ating na-discuss kanina, yung importance ng pagsasalita. Kasi ang dila, ang mga salita, makapangyarihan. Our words, our tongue has power. When you speak, you set things into motion. Kapag sinabi mo na gusto mo nang magbago, Panginoon, gusto ko nang magbago, baguhin mo ako, at talagang nag-surrender ka sa Panginoon, doon ka babaguhin ng Panginoon. So number 1, now how do you answer the question, who is your God? With your words. Pero this is only applicable to God. Paano mo masasagot, paano mo mapapatunayan sa ibang tao kung sino ang Diyos mo? Ayon sa iyong kilos, ayon sa iyong mga desisyon sa buhay. Dahil madalas magkaiba ang ating sinasabi sa kung paano tayo namumuhay. Kung ano yung pinapakita natin sa iba. Nung nabubuhay pa si Jesus, napakaraming nagnais sumunod sa Kanya. Diba? Nabasa natin sa Biblia, napakaraming taong literal na hinahabol ng Panginoon. Diyos, Panginoon, Jesus, gusto kong sumunod sa inyo. Isa lang ang sagot sa kanila ng Panginoon. Anong sabi niya? Sumunod ka. Gusto mo lang sumunod sa akin? Tara, sumunod ka. Pero ano nangyari? Ang dami na nilang dahilan. Napakaraming gustong sumunod sa Panginoon, pero hindi naman talaga nila ginagawa. Sinasabi lang. Napakaraming Kristiyano ngayon. Ang grabing mangpuna sa mali ng iba. Grabe nila punahin
yung puwing sa mata ng ibang tao, di na nila nakikita yung puwing sa sarili nilang mata. Sabi ko kanina, may mga bagay kayong maririnig dito ngayon na siguro di kayo mag-agree, and that is okay. Di ba nga, lahat tayo may opinion, lahat tayo may decision. It is your choice whether you agree. It's your choice whether you want to be influenced. Pero ang daming tao ngayon, grabe mag-post sa Facebook, no to divorce, no to abortion, no to SOGI bill. Pag tinanong mo, bakit ayaw nila sa mga bagay na yun, anong isasagot nila? Kasi hindi daw maka-Diyos, kasalanan daw. Facts. Karamihan ng mga nagpapa-abort dahil na rape. Ang dami kong kaibigan nung high school, galing ako sa all girls na college. Puro babae, walang lalaki sa amin. Ang dami sa kanila na rape. Karamihan ng mga nagpapa-abort dahil na rape. Ang usapang abortion kasi parang ang negatibo lang, di ba? Hindi na pag-uusapan talaga na paraan siya ng healthcare. Bago mo i-deny yung isang idea, tanungin mo muna yung mga tao na nagsusulong nung isang bagay na yun. Bakit? Karamihan ng mga gustong makipag-divorce dahil binubugbog ng asawa. Kung ayaw mong makipag-divorce, huwag kang makipag-divorce. Kung nagmamahalan kayo, magmahalan kayo. Di ba? Ang SOGI bill, di ba, sa labas ng mga Catholic churches, nakalagay, no to SOGI bill. Alam niyo ba kung anong SOGI bill? SOGI bill, nagnanais na kilalanin ng mga miyembro ng LGBT, yung mga bakla tomboy, na tao lang din sila, may karapatan. Na kapag mayroon silang karelasyon na na-hospital, pwede silang pumasok sa loob ng kwarto no. Di ba kasi sa ospital, hindi ka pwedeng basta bumisita kung hindi mo kamag-anak yung binibisita mo? Ang SOGI bill nagsusulong lamang ng equality. I-recognize lang sila bilang tao. Again, hindi lahat ng sinasabi ko mag-agree kayo, and that's okay, that's your choice. But I am just presenting you with facts. Who is the Lord to you? Who is your God? You answer this question by how you treat His children. Sino bang anak ng Panginoon? Lahat tayo. Mabuti man o masama, anak yan ng Panginoon. At sinasagot mo yung tanong na sino ba ang Panginoon mo sa kung paano mo itrato ang kanyang mga anak. Mabuti man yan o masama, maganda man yan o hindi, mayaman yan o hindi, ano ba ang kanyang estado sa buhay, paano mo siya itrato. That is how you answer the question, who is your God? Kasi you know of a God inside this church na pinipreach every Sunday, na kinakanta dito sa entablado na to. Pero kilala mo ba talaga ang Panginoon? Sa loob at labas ng simbahan na to? Kilala mo ba talaga ang Panginoon? You answer that question by how you act and how you decide. Now, conclusion. Matthew 10:34, sabi doon, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. During the last days, people will be divided. And sadly, that is a fact. Because in the end, we will all be held accountable according to our words, our decisions, our actions, but most especially our faith. We will be held accountable for what we believe was right, what our values are, and how we use our free will. Muli, pag-usapang accountability naman, kapatid, hindi lang yan negatibo, hindi lang yan puro parusa. May gantimpala din. At ano yun? Yung mabubuhay ka na kasama ang Panginoon sa langit. Yun ang gantimpala.
Kapag naging accountable ka sa mga actions mo ng tama. 'Di ba? Sabi nga, you reap what you sow. Maganda yung tinanim mo, maganda ang iyong aanihin. Kaya habang naririto ka pa, habang may panahon pa, habang buhay ka pa, mag-isip-isip ka na. Dito sa mundo, maaari mong matakasan yung ibang bagay, yung batas. Dito sa mundo, pwedeng hindi ka managot sa lahat ng mga ginagawa mo. Pero ang tanong, paano ka sa langit? Paano pag humarap ka na sa Panginoon? Binasa niya lahat ng mga bagay na sinabi mo, ginawa mo, inisip mo, simula nung segundo na ikaw ay panganak sa mundong ito. When you make a decision, you have to stand by it. Now, ito yung final question ko para sa ating lahat, kapatid. Lahat tayo haharap sa Panginoon balang araw. Anong mukha ang ihaharap mo sa Panginoon? Iiwanan ko naman po ang tanong na yan sa inyo. That is your answer. Don't let anyone else influence that answer. Magandang umaga po sa ating lahat at tinatawag ko na po si Pastor Val upang panalangin ng tithes. God be the glory. Thank you po.